mga ka-best friend, good morning at mabilisang review lang ito sa maraming nagtatanong sa atin kung kamusta na yung ating comfort trike. So ito mga ka-best friend, nilagyan natin yung gabi ng insulator. Yan, at naglagay tayo ng ilaw na fluorescent para tayo pag nagpailaw dito ay maliwanag. And then ayun yung ating setup ng ating solar panel at solar controller. Ayan. So yung green, yan po yung controller and inverter, itong ating silver. Andito po yung kanyang sa baba, battery na 50 amperes, no? So ito naman yung lagayan natin ng grocery at ang tools dito, and then yung mga kaldero at kuwan na sa baba. Ito naman yung ating tent, di pa natin naayos. Yung ating jack. So kompleto tayo dito, guys. So set up na lang ng higaan yung hindi natin naayos dito. Then may kawali na rin tayo dito. Fan. Ang dashcam natin ikakabit pa natin mamaya. So ito po yung setup ng ating comfort trike. So all goods mga ka-best friend. At medyo nabawasan yung init ng ating chariot, no? So yan, wala na kasi sinasalag nitong ating insulator. So ganyan kaganda guys yung ating comfort trike na napa-improve natin ngayon. Kahit dito lang sa ating solar setup. So okay na, kayang mag-charge ng cellphone, laptop, gadgets at iba pang mga 200 watts pababa, kayang-kaya po. So nasa 13 volt na yung ating full charge na yung ating battery. So kahapon pa yan siya nag-charge. Yung ating panel ay nandito sa bubong ng ating driver side. So okay to guys, kasi meron tayong lagayan ng groceries, lagayan ng tools, kompleto na tayo dito. At kunting setup na lang mga ka-best friend. So yun mga ka-best friend, ito na yung ating solar inverter sa ating Rusi Chariot. So yun, ayan, papakita ko sa inyo yung ating solar inverter dito sa ating Rusi Chariot sa loob. Diyan ka lang, saglit lang. Ayan, papakita ko sa inyo yung setup natin. So naka 20 volts tayo at 200 watts. So, papakita ko sa inyo yung ating setup dito sa ating chariot. Yan. So, ayun yung ating inverter. Yan. So, ginawa natin ng extension 2.3. Ayan, kanina pa ako dito nagpapaandar ng ating 220 volts na ilaw na 11 watts. So, ayan. Malakas pa rin mga ka-best friend. Yan. Nasa 12.4 pa. Halos may git na 2 oras yung andar ng ating ilaw dito sa labas. Lakas guys, grabe. Ganda. So, yun. Ayun mga ka-best friend, no? At welcome back na naman dito sa ating channel. Siyempre marami na namang nagtatanong sa atin guys kung ano yung mga unang mga nasisira dito sa ating chariot, no? So, yung nakaraan guys ay yun ang nire-request nila kasi yung mga iba hindi pa nakakuha ng chariot. So first time pa lang kumuha ng chariot. So nagtatanong sila sa atin kung ano ba yung mga pangunahin na nasisira para in case na masira ay alam na nila yung gagawin, no? So ayun. Kaya sa vlog na ito pakinggan nyo yung maigi kung ano ba yung mga pangunahing nasisira guys. So yun, pa-subscribe ng ating channel at i-click nyo guys ang notification bell yan sa baba ng ating YouTube channel name. So yun, topic natin ngayon, chariot. Yung mga unang nasisira dito sa chariot, no? So marami ito guys, pero pachamba-chamba rin. At saka kung malaga ka naman ay talagang tatagal din naman to, no? So ayan, ang unang nasisira dito guys sa ating Rusi Chariot, ang kanyang, ito sasabihin ko na sa inyo guys, no, ang kanyang clutch cable. Yun, yung clutch cable talagang mabilis masira o mabilis yan siya maputol, kanyang clutch cable. So ayun, yun dito na portion, yan, dyan po sa puno, yan po yung unang nasisira dyan. So yan yung nasira sa akin, unang nasira, no? Next ay para malaman nyo rin, no, pag yung ating chariot ay pupugak-pugak pag umaga, sabi nila hard start, nasisira na daw yun. Sabi ko hindi naman. So pag hard start guys, yung inyong Rusi Chariot makina, ang gagawin nyo, ipa-tune nyo itong inyong carburetor, no? Ito kasi minsan ang tono nito ay puro lamang sa hangin o yung tinatawag na lean, no? Hindi po balance yung pagkatuno niya, hindi po optimal, no?
So kaya mahirap siya i-start pag umaga, no? So yan po yung cost ng hard start niya, cold start. So ito pag umaga, one click start lang to, under agad kasi naka-tune ng maayos itong kanyang carburetor. Yan po ang pangunahin na nasisira. Oh, sorry. Yun po yung pangunahing naging issue. And then the next itong cover niya. Itong cover niya guys, mabilis to kalawangin. Ito sasabihin ko na sa inyo honestly po. Itong cover niya, ito yung body cover, mabilis po kalawangin yan. So baka sa mga may Rosy Chariot dyan baka sabihin nyo hindi ko kayo in-advisean, no? Ito pong kanyang cover, mabilis po kalawangin yan, maliban lang po sa pangilalim. May coating po kasi yung pangilalim kaya medyo matagal yon. Pero dito sa gilid, katulad nito, mabilis po yan mabakbak itong kanyang yan, gilid, mga cover. Alam nyo na yan pag magkaroon na kayo ng Chariot, no? So dito, yung kanyang muffler, exhaust niya ay nagkakaroon po yan ng kalawang katulad nitong sa akin, no? Yan po yung nagkakaroon ng diferensya. Yung kalawang, halos sa lahat ng portion ng ating may kalawang po yan. Hindi po nawawala. Ito po yung issue. Yan, katulad nito sa akin. Yan, katagalan. Yung gilid dito, pinakalawang po. Yan po yung issue. Kasi yung dito kasi, yung labas nitong ating windshield, hindi po siya fit. Hindi po yan fit dito. Kaya pinapasok ng tubig hanggang yung ating frame ay napapasokan ng tubig, kinakalawang yung ating frame, no? So yan yung cost ng kalawang o pagkasira din ng ating frame. So buti na lang nagkaroon tayo ng idea. Ang ginawa natin, lagyan natin ng sealant, silicone. Yan, o di hindi na gaano makapasok yung tubig doon sa loob ng ating frame. So hindi na siya gaano masisira, no? And then the next, yung ating cover. Itong cover natin ay yung sa stock nito ay kulay green. Yun po ay tumatagal lang ng isang taon, mahigit lang. So ang nangyayari, natatastas to, nasisira, napupunit. Kaya minsan kung mapapansin natin ay faded na o may mga crack na yung ating lona. So and then next guys, ito guys, yung ating signal light. Ito dati napapasukan talaga ng tubig to pag umulan. Ang ginawa ko guys, nilagyan ko dito ng silicone sealant yung paligid nitong ating signal light cover. Kaya ang nangyari, hindi na siya napapasukan. Pero kapag tinatanggal natin siya, ay kailangan natin sirain yung silicone sealant. So konti lang naman yung magagastos natin dyan mga best friend. Yan. And then the next ay yun nga, yung cover natin guys yun ang isa sa nasisira din na katagalan, no? So etong ating kambiyahan guys, nasisira din yan, no? At least alam nyo. Itong ating gear shifter, yan, nasisira po itong ating gear shifter, yung kambiyahan natin, katagalan din. Yan po ang napupudpod, naglumuluwag, lumuluwag po yan, no? And then ang maging the next na differential nito, itong ating odometer, yung kanyang cable guys. So yung ating odometer cable guys ay putol na yan. So umabot ng 7,261 ay naputol na po yung kanyang cable sa odometer, no? So hindi rin tumagal at bumigay din, no? At yan mga ka-best friend, yan yung mga issue lang naman dito. Yan lang, konti lang naman. So sa mga hindi pa nakakaalam kung magkano ba yung price nitong Chariot ngayon, ito ay nasa 112,000 yung ating cargo type. Yan po pagkakaalam ko. Pero yung passenger type ata nasa 116,000. Then meron itong down payment na 10,000, pwede rin 15K. Then magmamonthly ka lang ng 4,600. So yan lang po yung monthly payment sa brand new. Pero sa mga sikanan mababa. Ito kasi ang down ko nito ay 1,500 din, nag-monthly ako ng 2,900. Pag hindi rebated ay nasa 3,200 pagka hindi po naka-rebate. Pero pag rebated mas mababa siya. So ayan mga ka-best friend, no? Nandito tayo ngayon sa bypass road.
dito sa Tugigaraw. Ayan. So, ang dami nang nagtatambay dito. Nagkakarera-karera yan. So, yung mga switches nito walang problema, talagang makunat dito, tumatagal din. Yung isa sa problema lang talaga nito, yun nga yung kalawang. Yun dito guys, yung mga frame mo pag hindi mo nalagyan ng silicone sealant yan, kakalawangin dahil po sa ulan, yung mga tubig kasi pumapasok dito sa loob. Kaya inaabot ng kalawang, no? So, sa fuel consumption, napakatipid nito guys. Sa akin matipid to. Basta nakatuon lang na maayos yung carburetor, walang problema. Matipid po yan sa gas. Basta nakatune lang na maayos. Ayun, thank you guys for watching. Thank you sa support niyo sa ating vlog sa araw na ito. Ayun, thank you guys.